Okay, good evening po sa inyong lahat. So praise be to God lagi po for another day po, another opportunity makapag-share ng word of God po. Tayo po na makausap tayo ng ating Panginoon through His holy word. So short testimony lang po. So kung bakit ako naka-recording ngayon kasi normally po 'di ba every Wednesday 9:45 PM. So live po tayo nagkakaroon ng prayer meeting. So but everything happens in God's time po and for God's purpose po. So, ang nangyari po kasi noon kasi 'di ba, nung August 10 is um is- last day nung work ko. Okay? Kasi po kumbaga tapos na yung sa contract ko dun sa grupo namin dun sa account. So, ang nangyari po is August 11, so most probably sa wala na akong work. So, nag-message sa akin, though alam ko na po yun na August 10 na lang yung last day nun sa work namin. Nag-message sa akin nun si Pastora Che na sinabi niya sa akin August 7 is ako yung magli-lead ng prayer meeting nga po sa mag-share ng word of God. So praise be to God. Always naman po tayo lagi mag-yes yes po tayo kay God kasi I know it's God, for God's glory. So pag nung ano na po, tapos pinray ko rin kay God na sabi ko, Lord, sana po magka-work ako agad after ng August 10 kasi para po magka-work ako. Saka pinipray ko taga kay God na Sunday na rest day. Tapos yon so ang galing ni Lord kasi si God yung nag-arrange po. So, ang nangyari po is August 10 wala na akong work, August 11 may natendan ako ng interview, August 11 night, start na ng training at mamaya po is may training nga ako kaya po na-move po yung schedule. So, kumbaga man po is parang iniisip natin, hindi 'to yung pinlano ko, eh. Ang plano ko by August 13 dapat nagpe-preach ako ng word of God. Pero God's perfect will, way, and time. Siguro po kung hindi po ako nagkaroon ng training, most probably opo, magko-continue po ako, magse-share ako ng word of God, pero hindi recorded. Kasi alam po natin 'yon na bihira po ako mag-record at bihira na po ako ngayon mag-open ng camera, pero all glory to Jesus po. So, ni-lead ako ng Holy Spirit na parang pina-realize sa'kin ni God na, "Nak, you're still doing your thing." So, hindi ka dapat malungkot na parang hindi mo nagawa kasi God will make a way. So, parang nire-remind ako ni God na why not, because God has set this time, why not mag-record ka, i-share mo sa kanila at mashi-share mo pa sa mga social media accounts mo. Kasi po bihira na ako ngayon mag-preach, mag-share ng word of God sa social media account ko, and I know everything happens for a reason. So maybe God's way po na para sabihan ako ni pastora at umokey agad ako, at it's God's way po para i-remind ako ni God na gamitin mo ang social media account para maihayag ang salita ko. Online or offline. Like ko po niya sinasabi yon, if God has given us the opportunity po makapag-share ng Word of God through online, praise God. Makashare ka ng Word of God through offline, praise God. If we can do both, praise be to God. Everything is because of God and let everything be for God's glory. So nakakatuwa, ang naa-amaze ako sobra kay God kasi yung parang sobrang natuwa ako na si Lord, thanks God, makakapag-share pa rin po ako ng word of God at mas marami pa po ako mashe-sharean kasi nga po is recorded 'to, so maipo-post ko 'to sa maraming social media accounts. So yun nga po, so all glory to Jesus Christ po, and please include me po in prayer. So yung pagti-trainingan ko po is Sunday rest day siya. Actually Saturday, Sunday rest day. Kasi before, ang rest day ko is weekdays. Okay? So kaya po bihira ako makapag-attend ng church service, online lang madalas. Pero this time po, yung pagtitraining ko is Sunday service. Kaya kasi ko, Lord, thank you. Okay po. So though I know I'm still in the training, always po in God's perfect will and time, and His will be done. I know God knows what He's doing po. So yun, so praise be to God lang po. Kaya po nung past few days po bago ako mag-share ng word of God, wala pa ako nakukuha na magiging new work ko po. Ang laging mini-message sa akin ni God sa mga napapanood ko, social media accounts. Kaya wag po natin ikasama yung social media account. Actually, God has a reason kung bakit po nandiyan yung social media accounts. Kung matututo lang po tayong gamitin ito ng tama, actually, wala naman pong masama dun kung gagamitin natin ng tama. At kung may dumaan sa'yo na masasamang view sa social media account, then erase mo siya or wag mo siyang pansinin, wag mo siyang gamitin. Wag mo siyang puunan ng pansin. Ikaw, tayo po na nasa liwanag, tayo po yung maging way ni God na itong mga social media accounts is magamit para po, or platform is magamit para makapag-share ng word of God. And I praise God po. Sobrang dami na po ng mga tao at lingkod ng Diyos na nag-share po ng word of God through social media accounts. So hindi ko na po siguro i-mention kasi ipopost ko rin to sa iba't ibang social media accounts. And I'm so happy to see po na
Alam mo po yung time na yun, so parang bihira nga po ako makapag-preach na, mag-share ng word of God, at bihira ako mag-open ng camera. So ngayon lang po naka-long sleeve ako kasi after nito training na. So praise be to God po. So yun po, so parang na ano ko na-inspired ako doon sa mga tao na parang sinasabi nila, may mga ano po, share ko lang po sa mga social media account na hindi daw sila ganun tao dati nung nabasa niyang Bible, naiyak siya, tapos ngayon po is nagagamit na po siya mag-share ng word of God kasi marami siyang followers eh. So, naging way yun ni Lord para ihayag yun sa niyang salita sa maraming tao. So, He's doing it online and offline. At hindi lang siya. May mga social media influencers din po ako napanood lately na parang sinasabi niya na sabi niya darating na si Jesus Christ kasi nga po yung mga prophecy na nare-reveal sa Israel at sa mga iba pong prophecy is nare-reveal na. Ibig sabihin yung nakasulat sa Holy Bible is unti-unti na pong nangyayari in God's perfect will, way and time. So tapos ang saya-saya niya po yun na sinishare. Sabi niya uuwi na ako sa aking ama. Tapos alam mo habang pinapanood ko yun, sabi ko praise be to God na sabi ko napaka-bold nila na ihayag yung salita ni God na para sabihin niya, sabi niya nga maraming magbabash sa kanya, maraming magagalit sa kanya sa mga pinagsasabi niya, pero wala na daw siya pakialam. Ang gusto lang daw niya is ahayag ang katotohanan na sabihin sa tao na wag puro social media account, follower number, wag puro pera ang intindi natin. Totoo po yun. Sa akin po, kung makikita niyo yung social media account ko, hindi siya ganun kadami ang follower, but I'm doing this because I love God. I'm doing this because I love the people that God had created, all of us po. Kasi one way to show your love to God, one way na i-show po natin yung love natin sa tao is to share the word of God because they will never be saved. So Taglish ko na lang po kasi po may mga followers din po ako na English, may Tagalog din po. So one way for us to show po yung love natin kay God, sa love natin sa tao is i-share natin ang word of God, i-share natin si Jesus Christ, i-share natin ang good news. Kasi if that time comes na dumating na po si Jesus Christ in judgment, okay, judgment day is real. Okay? So, may siguro maano, ay, ayoko nang panoorin niya, mga judgment na. Okay, kasi po, ang ano dito is, kung iiwasan natin ng iiwasan yung katotohanan, paano tayo maliligtas? Ako po, honestly speaking, hindi pa po ako noon Kristiyano, pero nung narinig ko yung word of God, kasi by that time, iba yung relihiyon ko eh. Feeling ko relihiyosa ako, oo, nagsisimba ako, pero wala sa puso. Parang umattend lang ako, pero mag-gimik pa ako nung dati. So, parang hindi totoo. Pero nung naging tunay na po yung relationship ko kay Jesus Christ, dapat po kasi relasyon talaga kay God, nung nag-Holy Bible na ako, doon nakita ko, nire-reveal sa akin ni God ang katotohanan, na anak, ang katotohanan is relasyon ang gusto ng Diyos. Hindi ni God i-check kung anong religion natin pagdating ng Judgment Day. And nagkaroon ako ng thirst sa Word of God all the more nung narinig ko po yung mga tungkol sa Judgment Day because I know to myself that I will be also be judged in that day. Bawat isa po sa atin will be judged according kung ano yung ginawa natin dito sa mundo. At sino po yung maliligtas? Sila yung mga tao na tumanggap kay Jesus Christ at sumunod kay Jesus Christ. So, na-mention ko po to dati siguro sa mga preaching or sa mga sinishare ko, magkasama yon. It's not just you believe. If you believe Jesus Christ, you should obey Jesus Christ. If you obey Jesus Christ, dapat po nagbabasa tayo ng Holy Bible because that is the Word and that is Jesus Christ. At lahat po ng inutos ni Jesus Christ by the power of the Holy Spirit po, may God lead us po to understand this, lahat po yun walang mali. Lahat po yun is correction at pagmamahal ng Diyos para ihanda tayo sa kaligtasang ibibigay niya sa atin. Ihanda tayo sa judgment day na tayo yung mga tao na maililigtas. And God doesn't want to just save us. God wants to save our family, household natin, kaibigan, katrabaho, kakilala natin. God wants to save all. Hurababa, shishi, kiyarababaka. Let God be revealed po sa mga message. Okay po, I'm speaking this in the mighty name of Jesus Christ. Na kung sino po nakakapanood, I pray to God that you will have time po to finish this. It's not me, but Lord, let thy will be done. May God speak to us, including me po. To God be the glory po. So, yun nga po sa napakinggan natin kanina na kanta, sabi, in His time, it's in God's time. Lord, you're making all things beautiful in your time. Sa totoo lang po, pag dito sa mundo, hindi natin makikita yung tunay na kagandahan. Kasi
sabi nga nila bilog ang mundo, it's a on and off thing. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan okay ang health mo, minsan hindi. Minsan yung nasa paligid mo okay, minsan hindi. Kasi nga po nasa mundo tayo. There are a lot of imperfections kasama tayo. Kasi we will be tempted kapag nasa mundo. But by God's grace, if we believe and obey Jesus Christ, it is possible to live a holy life here on earth. By the grace of God and by the power of the name of Jesus. Ibig sabihin po, wag natin isipin na, oo, sister, wag natin maging excuse yun. Na, oo, sister, lagi ako nagkakasala kasi tao lang ako eh, kasi nasa mundo ako. Opo, magkakasala ka, pero tumayo ka. Hingan mo po ng kapatawaran yung kasalanan mo. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Kung nakasala ka rin sa tao, humingi ka po ng kapatawaran dun sa tao. Huwag po natin laging maging excuse na, oo, nasa mundo ako magkakasala ako. Hindi po. Oo, nasa mundo tayo, pero buhay ang Diyos, buhay ang Holy Spirit, at nasa atin ang salita ng Diyos, at nasa atin mismo ang Diyos, si Jesus Christ. God with us po, Emmanuel. So, ibig sabihin, kaya po natin mamuhay ng tama, tumayo sa pagkakadapa, sin no more, talikuran na po natin yung kasalanan by the power and grace of God. To God be the glory po. Alam mo po, ang secret po niyan, dasal. Kapag nagkasala ka, naisip mo magkasala, luhod ka agad, naisip mo pa lang, pagka magkakasala ako, may temptation na, luhod mo agad, no Lord, help me sin no more. In Jesus' powerful name, amen. And act with faith. You believe that God will save you from that sin, layuan mo yung kasalanan. There should be an action po na kapag, Lord, alam ko ililigtas mo ako, yes, ililigtas ka ni God, but you have to act in faith. God has given us the freedom to choose what we want to do. And God has given us the wisdom from the power of the Holy Spirit po to choose what is right, to choose what is holy, to do what is right, and let God will be done. Okay po? So, posible po yon by the grace of God, and let God be glorified. And kapag nasunod po natin ang banal na kalooban ni God, kapag nagawa po natin ang banal na kalooban ni God, sino pong magbe-benefit? Tayo. Kasi po si God, He have all the benefits. He's the one giving us the benefits. Pero po yung magbe-benefit sa paggagawa natin ng tama, sa pagsunod natin kay God, tayo po. Kasi tayo po yung ililigtas ni God sa kapamakan. During the judgment day, magkakaroon po ng eternal death at kapahamakan yung mga taong hindi sumunod kay Jesus Christ. That's the reality. Tanggapin man o hindi tanggapin ng tao, that's the reality. It is written in the Holy Bible and it is the truth. Okay pa? So, yung mga tao naman po na sumunod at tumanggap kay Jesus Christ, they will have eternal joyful life in heaven, in the kingdom of God. And that's a reality. So, meaning to say, hindi po natatapos ang buhay natin dito sa mundo. This is just a temporary life. The eternal life, that is after the judgment day. And God has given us the option po to choose life, to choose Jesus Christ, to choose heaven. Kasi alam ni God na, anak, dito kayo mapapabuti, na anak, ang gusto ko, mahal ko kayo anak, ang gusto ko masave kayo. That is what God's want to happen. Iligtas tayo. Kaya nga niya pinadala si Jesus Christ eh. And Jesus Christ is not dead. Jesus Christ is alive. Totoo po yung nakasulat sa Holy Bible. Jesus has risen and Jesus is alive. He is seated on the right hand throne of God, and Jesus Christ is a just judge. He's a just God and a loving God. He's the Word of God. He is the only Son of the only God in heaven. Okay po? So, praise be to God. Let the Holy Spirit lead and guide us po. So, sinend ko na po sa mga DFCSG po, sinend ko na po sa group chat natin yung mga Bible verses na ito. And sa mga nakakapanood po, sana po nakikita niyo po ito ngayon. So, pwede niyo pong i-open yung Bible niyo sa mobile apps, yung mga wala pong printed Bible, meron na po, nada-download po natin Holy Bible. Okay po? So, ako po, ginagamit ko normally is NLT or New Living Translation or easy to read version or ang salita ng Diyos. So, Holy Bible po na app is, ito po yung symbol rin yata nun eh. So, meron po siyang, ang Holy Bible mismo, so meron po siyang iba't ibang salin. Okay po? So, pero po kung meron po tayong, ano,
printed na Holy Bible, mas okay. Okay po? So either way po, importante may Bible at importante, nagpi-pray to God na, Lord, help us to understand your message. Okay? So bago po tayo magsimula, tayo na nga po ay manalangin. Hurababa shishikiya rababaka. We worship you po, Abba, Father God, our Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. God, empty me, empty us, and fill us with the Holy Spirit, that everything that I will say, share, and testify are words only from you and only for your glory. Cover me, Lord. Cover all of us, that people will not see us, but we will see you. Ikaw lamang po maitaas sa buong mundo. Holy Spirit, you are always welcome in our midst, in our hearts, body, spirit, and soul. Hurababa shishikiya rababaka. Speak to us, O Holy God. Help us, God, to understand your message, and help us, God, to declare your message from you and only for glory, and help us to do your holy will. All glory, all honor, and praise and thanksgiving be to you alone po, Abba, Father, God, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. In Jesus' powerful name, amen. Praise be to God. So, ito po yung sa una po. So, sa mangangaral or sa English po is, ano po ba yung mangangaral? Sorry po di ako masyadong ano sa English. Sa Tagalog na ano. Sa mangangaral is nasa Ecclesiastes. Okay? Sa mangangaral po or Ecclesiastes po, chapter 3, verses 1. Tapos jump po tayo sa verse 11. Sa mga ngaral, ang salita ng Diyos po ang salin na gagamitin ko. May kanya-kanyang oras ang lahat. May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Amen. Sabi, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. At nawa po, gamitin po natin yung oras na nakatakda na yon para po sa ikararangal ng Diyos, para po sa ayon sa hangarin ng ating Panginoong Diyos. Itakda po natin yung oras na binigay na sa atin ni God dito sa mundo sa paggawa ng kanyang banal na kalooban. Ibig sabihin po yung oras na yun, hindi atin yun ni binigay yun ni God sa atin. Kaya pahalagahan po natin. Okay po? Sabi, tsaka si God, God has His own timing. So minsan, diba nagpipray tayo, Lord, gusto ko nito, sana mangyari po ito, pero hindi nangyari because God has His perfect timing, will, way, and time. Kaya nga po sabi ko lagi po, 'di ba? Kapag nagpi-pray tayo, Lord, your holy will be done after the prayer. Kasi, Lord, not my timing, your timing. Lord, not my way, your way. Lord, not my will, your way. Your will. Okay pa? So, next po. So, verse 11. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Sabi po, ang lahat ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Sa totoo lang po, 'pag nanood tayo ng social media account, lalo po sa mga tungkol sa mga Christian, sa ano, is more of revelation of the second coming of Jesus Christ. Okay? Because second coming kasi dumating na si Jesus Christ. Siya yung ipinako sa krus at nabuhay siyang muli po at babalik siyang muli para iligtas tayo nagtitiwala sa Kanya. Okay po? At i-judge po yung mundo ayon sa kanilang ginawa. Kaya nga po, sabi ko nga sa mga tao, bakit kapag gagawa ng masama, mahal tayo ni God. All God wants is to save us, love us, at lahat po tayo maging maayos ang buhay. Okay pa? Sumunod pa tayo kay Jesus Christ. Mahal po natin si God kasi mahal na mahal niya po tayo. Sabi po dito, mangyayari sa tatak ng panahon. So, though marami na pong prophecy, revelation na sinasabi na babalik na si Jesus Christ, yes, totoo po yan. Babalik at babalik si Jesus Christ when God says He will. Tapos, ang kaso lang po is not our time. Hindi natin pwede sabihin, itong taon na to, itong buwan, itong oras na to, wala po. Walang nakakaalam. Ang sabi nga po hindi natin mauunawaan yung ginawa ni God simula noon hanggang wakas. Kung kailan babalik muli si Jesus Christ, only God knows and God's will be done. Pero one thing I know for sure, babalik siya. Oh, ano yung sister? So, ibig sabihin, pwede ako gumawa ng kasalanan kasi hindi ko naman alam? No. All the more nga po na dapat mamuhay tayo na may kabanalan kasi hindi natin alam. Malay mo, in a twinkling of an eye, in a second, bago mong pa iniisip, 'di ba? Is babalik na si Jesus Christ. Pero ano yung nasa isip natin? Ano yung nasa bibig natin? Ano yung nasa mata natin? Ano nasa puso natin? Nung pagdating ni Jesus Christ, siya ba? Kaya nga po dapat every second, Lord, help me to be in tune, to be connected into your heart. Help me to do your holy with God in Jesus' name. Amen. Every second, pray natin yung Lord. Kaya po ako, minsan pa nagagalit ako,
Pag nagkakasala ako, Lord, help me, forgive me, Lord. Humingi agad ako ng forgiveness and God help me sin no more. And I know that God is faithful to wash me clean by the powerful blood of Jesus Christ. And gagawin yun ni God. Pero let's not abuse the grace of God na wag maya-maya nagkakasala. Hindi po. Kung unintentionally, minsan, di ba, let's say, nasa paligid mo, gusto mo mag-pray, magkakaroon temptation, iingay or ganyan. So, ibig sabihin, oo, magagalit ka, maiinis ka, pero stop. Huwag mo nang ihayaan yung galit mo para maging kasalanan pa. Na Lord, forgive me. Nainis ako. Lord, forgive me. Nagalit ako. Wash me clean and help me sin no more. And don't, tatanggalin yun ni God, pati yung galit mo. Okay po? So, God is faithful po. So, one thing I know for sure, everything will happen in God's perfect will, way, and time, and 100% sure babalik si Jesus Christ. Only God knows po. Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. So, sa English po is Isaiah. Sabi po dito sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip nyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan nyo. Totoo po yun. Kaya po wag natin sabihin na, Lord, ito yung plano ko, ba't na iba? Wag. God's will, okay? Kasi yung plano natin, maaring hindi tama yan. Maaring hindi yan mapapabuti sa atin. Let God's will be done. Hindi, sister, sure ako 100% magiging okay to. Pero hindi yun ang alam ng Diyos na mapapabuti sa iyo. At siya nakakaalam ng lahat. So, ipaubayan natin kay God. Yes, we act. Okay, so ito gagawin ko, ito gagawin ko. Pag nabago yan, huwag kang magtampo kay God. Kung yung plano mo ay hindi ang yung resulta na gusto mo, huwag kang magtampo kay God because God knows what is doing. Maging faithful lang tayo lagi kay God. Okay po? Sabi, yung pamamaraan kasi ni God sobrang taas, walang makakaarok kahit sinong pinakamatalino sa mundo, walang makakatapat sa katalinuhan ng Diyos. Bakit? Kasi kinreate lang tayo ng Diyos. Yung pinakamatalinong yon, kinreate lang siya ng Diyos. At sinong pinakamatalino? Si God. Sinong mas tataas sa kaalaman ng Diyos? Wala. Sino nag-create sa atin? Ang Diyos. Sino ang karapat-dapat hangaan? Sino ang karapat-dapat purihin? Ang Diyos. Okay? So, praise be to God po. So, sa verse 9 po, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaya sa inyo. So, gaano ba kalayo ang langit at lupa? Sobrang layo. Kaya ba sukatin? Wala. Hindi natin kaya sukatin. Ibig sabihin, hindi natin kayang sukatin ang karunungan ng Diyos. And let God be God. Okay po? Because God knows anything and everything na meron dito sa mundo, God knows. God knows. Walang maitatago, kahit magbulong ka pa, walang maitatago sa Diyos. Alam ni God, lantaran ang lahat. Kaya bakit pa po natin tatago yung mga kasalanan? Nakikita tayo ng Diyos. Gagawin ko sister ng lantarang kasalanan. Nope. What I mean to say here po is bakit ka pang gagawa ng kasalanan na alam mo nakikita ka ng Diyos. More than CCTV. CCTV, di ba? Pag may check ka, itong oras lang na to, kung saan nakatingin ka sa kanya, makikita mo. Itong CCTV na 'to, makikita mo lang yun sa area na 'to, pero hindi yung area na lahat. Pero si God, kita niya buong mundo, buong kalangitan, buong universe, kita niya kahit iniisip pa lang natin, lahat naririnig niya, how amazing God is. Sabay-sabay tayo nagpe-pray, naririnig at alam ni God yun. Hindi siya natutulog, buhay siya. At napakamakapangyarihan ng Diyos kasi alam niya ang bawat lahat kasi nga kinreate niya tayong lahat. Regardless kung sino ka man, anumang relihiyon mo, mahal tayong lahat ng Diyos kasi lahat tayo kinreate niya. Huminga ka, tao ka, kinreate ka ni God. Kinreate ka through Jesus Christ. Okay pa? Praise be to God po. Huraba shishiki yarababaka. Jeremias, o sa English po is Jeremiah chapter 29 verse 11. Ang salita ng Diyos po. So, kay po, so Jeremias, chapter 29, verse 11, o sa English, Jeremiah, chapter 29, verse 11. Alam ko kung paano ko tutuparin, ang nagsasalita po dito ang ating Panginoong Diyos, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ang gusto ni God, magkaroon lahat tayo ng mabuting kinabukasan. Kaya, ipaubayan natin ang buhay na nagmula sa Kanya. Lagi ko ang sinasabi Lord, let your will be done sa buhay na binigay niyo sa akin. Kasi, kapag in-acknowledge natin yung buhay natin galing kay God, wala tayong pagmamalaking mangyayari. Mag-humble ka na, Lord, alam ko,
lahat ng meron ako galing sa'yo eh. Lord, alam ko yung buhay na to galing sa'yo. Pahahalagan ko, Lord, hindi ko to pag-aari. Let your will be done. Let us always acknowledge that this life, each one of us na may buhay, lahat 'to galing kay God. Lahat ng mga nabuhay, yung buhay nila galing kay God. At man, si God na po ang nakakaalam kung nasaan ang bawat isa at saan po papatungo ang bawat isa. So lagi nating isipin kung may nangyayari na hindi natin gusto, lagi nating isipin na, Lord, alam mo po ang ginagawa mo. At Lord, let your will be done kasi ang plano mo po is mapabuti ako. Okay po, kasi mahal tayo ng Diyos. Sabi po sa Roma, o sa English po is Romans chapter 8 verse 28. Ang salita ng Diyos po, Roma chapter 8 verse 28. Alam natin na lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabi, ang lahat ng bagay. Okay, alam natin na sa lahat ng bagay. So, ibig sabihin, kahit hindi man natin nagugustuhan yung nagiging resulta ng mga nangyayari sa buhay natin, hindi man natin nagugustuhan yung mga pangyayari, everything has a reason. And God has a reason for everything po. Ang dapat lang natin gawin, ang maging attitude natin, imbis na malungkot, magalit, why not isipin natin, Lord, ano pong gusto niyo pong sabihin? Basa ka ng Bible, makinig ka ng Word of God, magpuri, mag-worship song, mag-ano ka, purihin mo ang Diyos. Kasi, may gusto si God sabihin. Pero minsan hindi natin naririnig kasi ang gusto natin, pinipilit natin yung gusto natin. Let God be God kasi siya yung Diyos eh. At alam po ni God yung ginagawa niya. At sabi nga po, gumagawa siya para isa kabubuti ng umiibig sa Kanya. Question po, iniibig mo ba ang Diyos? Amen. Kung iniibig mo si God, say amen. O kung napapanood mo po to sa social media, mag-amen ka po kung iniibig mo ang Diyos. Opo, amen. Nag-a-agree po tayo. Iniibig natin ang Diyos. At sabi po doon, no, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Sister, hindi ko alam kung iniibig ko ang Diyos. Okay, paano po natin malaman iniibig natin ang Diyos? Kapag sinusunod na po natin ang kalooban niya. Kasi po, kapag sinabi mong, I love you, God, pero hindi mo siya sinunod, hindi mo siya mahal. Kasi it's not just by words, it's by words and by action. Dapat nakasink in yun. Dapat po, kung ano yung sinabi mo kay God, dapat yun ang nakikita ni God sa'yo. Kasi po, walang maitatago sa Diyos. Alam niya kung tunay ang pagmamahal natin. So, kung tunay ang pagmamahal natin kay God, surrender na po kay God. Humingi ng kapatawaran sa Diyos, magbasa ng Holy Bible, manalangin, unceasingly nga, sabi, walang patid. Paano yun, teacher? Teacher, no? So, paano po yun, sis LA? Kung paano po ako magpe-pray na walang patid. Ibig sabihin po, kahit anong ginagawa mo, morning, evening, 'di ba nagpe-pray tayo. Minsan ako habang nagwo-work, Lord, hindi ko 'to kaya, Lord, tulungan niyo po ako. O kaya habang nagbibiyahe ako, Lord, samahan niyo po ako. Ibig sabihin, every second of your life, Lord, 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 best friend natin siya at nasa loob natin siya. God hears us. The Holy Spirit is within us po. And God is with us. Nakikita, naririnig niya po lahat. So, ikabubuti daw natin. So, sister, so, kapag minahal ko ang Diyos, mapapabuti ko, opo. At yun po ang kagustuhan ni God. Ibigin natin siya kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Okay po? Simulan po natin yon. Hingi ng kapatawaran, tumalikod sa kasalanan, magbasa ng Biblia, sundin natin ang banal na kalooban ni God. Tanggapin si Jesus Christ ng buong puso at kaluluwa, buong isip, buong buhay, sundin natin po ang banal na kalooban ni God, our Father, Jesus Christ, and Holy Spirit, at mag-share ng Word of God. Okay? Kasi po, isa po yun sa gusto ni God na gawin natin. Yung ihayag yung pag-ibig niya para maraming maligtas. Okay po? Na kanyang tinawag, ayun po sabi, kasi tinawag tayo ni God sa layunin. Kung iniibig natin si God, sinusunod natin si God, alam natin na may layunin si God sa atin. At yun ay i-share ang kaligtasan at ang good news through Jesus Christ. Na mahal ng Diyos ang buong mundo, ang lahat ng tao, na gusto ni God maligtas tayo at ang gusto ni God bigyan tayo ng pag-asa. Na kailangan natin magsisi, na bawat segundo ng buhay natin, hawak ng Diyos, bawat segundo ng buhay natin, pahalagahan natin at ialay natin para kay God. Okay pa? Sabi po sa Santiago o sa James po ba to? Sabi sa Santiago o James chapter 1 verse 2 to 4, sa English po is James, sa Tagalog po is Santiago chapter 1 verses 2 to 4 ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya at karunungan.
Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin niyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Amen. Totoo po to. So, hindi maiiwasan eh, nasa mundo ka kahit naglilingkod ka kay God o kahit sino ka man, daranas at daranas tayo ng lungkot, ng sakit, ng pighati, ng kahirapan, daranas tayo ng mga bagay na hindi natin ini-expect. So, pero ang sabi po, dapat magalak. Bakit magalak? Kasi pinapatatag tayo ni Jesus Christ. Lalo po, yung mga nakakakilala kay God, yung hindi ka nag-give up na kahit ano ang nararamdaman mo, ano ang problema mo, hindi ka nag-give up sa pagmamahal, paglilingkod sa Diyos, kasi may purpose si God dyan para patatagin tayo. Ang lagi ko nga po ang ang sinasabi ko nga po, di ba, ang problema, I call it as a challenge from God. A challenge to strengthen me, a challenge for me to see the victory through Jesus Christ. Ganun po sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong, oo, maiiyak tayo, oo, umiiyak po ako. Okay, pag may problema ako. Pero sinasabi ko lagi, pag may problema ako, all is well in Jesus' name. I believe in you, God. Hura baba shishi kiyara baba ka. Maniwala tayo. Yun lang i-declare natin. Oo, malungkot ako. Oo, umiiyak ako. Alam ko nahihirapan ako. Pero Lord, I believe in you na Lord, alam ko na hindi ko kaya, Lord, pero kaya nyo. Lord, sinabi nyo sa inyong salita, naniniwala po ako. Kasi Lord, buhay ka po. Kasi Lord, mahal nyo ako. Alam ko, Lord, pagdadaanan ko, Lord, to Lord. Oo, Lord, kung hindi ko man po malagpasan dito sa mundo, Lord, sa langit, wala na akong kalungkutan. In your time, Lord. Yurababashishike ka, not in our time, in God's time. Okay po? Sabi po sa verse 3, sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kapag may pinagdaraanan tayo, Lord, pray tayo, Lord, strengthen my faith and help me to do your holy will. Okay po? In Jesus' name, we pray. Amen. Sabi po sa verse 4, kaya tiisin nyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Totoo po yun. May mga minsan, di ba, may mga pagsubok. Minsan, andun ka sa sitwasyon na ayoko to, gusto kong takasan, pero naawa ako doon sa mga tao. Gusto ko maligtas sila. Kaya tinitiis natin, 'di ba? Minsan alam ko po sa mga OFW, sa mga kakapanood nito, sa mga nasa DFCSG, nasa ano po sila OFW, naging OFW din po ako. So minsan 'di ba, ayaw natin eh na ayoko nagtatrabaho. Pwede bang Lord, i-bless mo ako doon na lang sa Pilipinas, doon na lang sa pamilya ko para makasama ko sila. Nahihirapan ako, Lord eh. Umiiyak yung iba, 'di ba? Nahihirapan kayo sa trabaho nyo. Pero sabi ni God eh, tiisin daw natin yung mga pagsubok. Kasi kung nandyan ka sa lugar na yan, God has a reason. Baka mamaya may makakasalubong ka, may makakasalumuha ka na nangangailangan ng Word of God. Gagamitin tayo para i-share ng Word of God. Sa akin nga po, nung nawala yung, yung project namin, yung sa work ko, sabi ko, Lord, you have, ano po, purpose. Tapos nga po is bihira kasi ako mag-share ng mga link ng social media accounts ko. Pero nung paalis na ako doon, parang sinabi, parang inimpress sa akin ni God na naging mabuti sila sa'yo. Yung mga katrabaho ko po, gusto ko rin sila maligtas, gusto ko sila makarinig ng Word of God. So, share mo yung social media account link mo na who knows kung may mag-join sa kanila, kung may mag-watch sa kanila. Kasi po yung social media accounts ko po, lalo na po yung sa mga tungkol sa Word of God, tagang puro Word of God po yon. To God be the glory po. Kasi sabi ko nga, oo nga, baka way lang to ni Lord na, kasi paalis na ako, na magkaroon ako ng lakas ng loob na ma-share yung link sa kanila, na makapagpanood sila ng Word of God. And everything happens for a reason. Kung nasaan ako, kung ano nangyayari sa buhay ko, ganun po din po sa inyo. Kung nasaan ka, ano man nangyayari sa buhay mo, God has a reason po. God has a purpose. Huwag lang po tayo mag-give up. Kasi God loves us. Hindi niya tayo pababayaan. Okay pa? Sabi po, at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Wala daw pagkukulang. If God can give doon sa mga tao na binibless si God, God can bless us too. God provides po. God loves us po. At lalo na po, pagdating natin sa kaharian ng ating Panginoong, just through Jesus Christ, in God's time po, lahat ipoprovide ni God. Napakasaya po ng buhay sa kalangitan, sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, ng ating manlilikha, ang ating Panginoon. Okay po? So, sa Second Corinthians o Second Corinto, check ko lang po ako ilang minutes na. Okay. So, balikan ko po. Malapit na po tayo matapos. Sa Second Corinthians o sa 2 Corinto chapter 6 verse 2 ang salita ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig
kayo. Makinig tayo. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Praise be to God. Alam po, gustong-gusto ko 'to nung nabasa ko 'to nung unang nabasa ko 'to sa Bible. Sabi ko, alam mo po yung parang sabi ko, "Lord, thank you for saving me." Kasi nung naano ko 'to, nabasa ko 'to, sinabi ni God na ngayon na ang tamang panahon, talaga sinurrender ko yung buhay ko kay God. Parang inisip ko, parang sinasabi sa akin ni na God, "Nak, gusto kitang i-save at ito na yung tamang panahon. Isi-save kita, tanggapin mo ang anak ko si Jesucristo. Mamuhay ka ng may kabanalan, tanggapin mo ako, paglingkuran mo ako." Kurabashishi kiyara, baka hindi lang po ako, tayong lahat kinakausap ni God. Kaya nga sabi ni God, makinig kayo, hindi lang kayo, pati ako. Lahat ng tao, lahat tayo. Kinakausap tayo ng Diyos. Tanggapin natin yung kaligtasan na binibigay ni Jesus Christ. Libre po yung binibigay ni God. Hindi ni God tinitingnan kung sino ka, kung ano ka noon. Tinitingnan ni God na anak ngayon. Tanggapin mo si Jesus Christ. Hurababashishikiyarababaka. Because Jesus Christ wants to save us, because God knows what will happen. God knows what will happen, kung gaano kasakit ang daranasin ng mga taong magre-reject sa Kanya, at ayaw ni God yun. Kaya nga nililigtas tayo ni God. Kaya sinasabi na sa atin ni Jesus Christ na tanggapin natin ang Kanyang kaligtasan. Libre po yun. Kasi let's open our heart. Kung sino man po, let me take this opportunity. Kung sino man po na hindi ka po tumanggap kay Jesus Christ, let me lead you in prayer. So this is the time that God has given to us to accept Jesus Christ as His Lord and Savior. Kung natanggap mo na po si Jesus Christ, still po, let me lead you in prayer. Let us pray po. Let us take a rababaka. Dear Abba Father, thank you for the life that you have given us through your Son, Jesus Christ. Thank you for this day. Thank you for the gift of salvation through your Son, Jesus Christ. Thank you for the Holy Spirit that you have given us, that convicts us, that tell us the truth, that help us to live a holy life. Thank you, Lord. Hurabashishikirabaka. Forgive me, Lord, for I have sinned. Forgive me from all the sin that I have done, known and unknown. Wash me clean by the powerful blood of your Son, Jesus Christ, and help me sin no more. I forgive those who have wronged against me. I forgive everybody. I forgive myself. Forgive us, O Holy God, and fill us with thy Holy Spirit and wash us clean and give us a pure heart that pleases you, my Lord. I accept we accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior, and we believe that Jesus Christ offered his life and died on the cross. And we believe, Father God, that you have risen your Son, Jesus Christ, by the power of your Holy Spirit. And we believe that Jesus Christ is alive. And we believe, God, that you have given us the Holy Spirit interceding to us, helping us to understand your holy will. And we believe Jesus Christ is coming back again in your perfect will, way, and time. We believe, God, that you love us. We believe, God, that you save us through your Son, Jesus Christ. And we believe by the power of your Holy Spirit that you will keep your Holy Spirit within us, that you will help us speak and spread your word to the ends of the earth in your will, way, and time. And we believe, God, that with your great love, you'll help us to live a holy life. Hurashishikiyarababaka. Lord, let me take this opportunity to pray for those who are here, Panginoon ko. Save all of us, God, and use us. Let the holy light of your Son, Jesus Christ, shine upon us. Protect each and one of us wherever we go. And Lord, let every means, let it be online or offline, be used for your glory. Let you alone be lifted high and glorified to the ends of the earth. Abba, Father God, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. We worship you, Yahweh. In Jesus' name, amen. Praise be to God po. Sobrang how great God is. Last Bible verse po, pahayag, sa English po is Revelation chapter 10 verse 6, ang salita ng Diyos. At nanumpa sa Diyos na nabubuhay magpakailanman, na siyang lumikha ng langit, lupa at dagat, at ng lahat ng naroon. Sinabi ng anghel, hindi na magtatagal ang panahon. So verse 6 po yon. Jump po tayo sa verse 11. Pagkatapos may nagsabi sa akin,
kailangang ipahayag mong muli ang mensahe ng Diyos tungkol sa iba't ibang tao, bansa, wika at hari. Praise be to God. So God is commanding us all to share the word of God, to share the good news, to share Jesus Christ, that God loves us all so much, that God wants us to repent and sin no more, that God wants to save us through His Son Jesus Christ, that all we need to do is believe, accept Jesus Christ, and obey the holy will of God our Father, Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. And the good news is God will save us in the judgment day. Nothing to fear. Everything happens in God's perfect will, way, and time. Who knows? No one knows. Only God knows po. In God's time. God saves us through His Son, Jesus Christ. To God be the glory. Hurra baba shishi kiyara babaka. We worship you, we love you, we adore you po. Abba, Father God, our Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. Empty us and fill us with the Holy Spirit, God. Help each and one of us to understand your message and help us to live in accordance to your whole will. Lord, not only this time, God, but every day of our lives, help us to do your whole will. Help us to understand the Holy Bible, to live in accordance to your holy will. Hurra shishi kiyara babaka, protect each one of us and let your light shine upon us and help us to do your holy will, to declare your good news, to declare Jesus Christ to the ends of the world. And Lord, come, Jesus, come. Hurra baba shikir baka. Let your holy will be done, God. All glory, all honor, all praise, all thanksgiving, all power and love belongs to you po, our Abba Father, God, the Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. I love you too. We love you, beloved Abba Father, God. We beloved Lord Jesus Christ, beloved the Holy Spirit. We worship and honor you. Praise you, God. In Jesus' name, amen. Praise be to God. So, God bless po. So, after po nito is para sa DFCSG, meron pa po kayong prayer list, okay po? So, ipapasa ko na po kay Pastora Che. So, si Pastora Che na po maglilid sa prayer meeting. At sa mga nanood naman po sa social media, na mag-share ako nito, welcome po kayo. I-share po ito, i-repost, i-share, okay lang po. Kasi it's not about us. It's all about Jesus Christ po. So again po, may God cover us that people will not see us, but let God be glorified. All glory, all honor, and praise to God our Father, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. God bless. All glory to Jesus po.